sa Bagong Sendo sa Mindanao, di ba? So, pwedeng maiwasan naman ang ganitong trahedya sa tulong ng mga makabagong teknolohiya ng gaya ng mga robots. Oo. Na may Hindi sila- early warning system, kaya siya nakakatulong. Ang nakaimbento ng mga robots na yan ay mga elementary at high school students ng Grace Christian College. Ang Gratian Wiz Robotics team at sa galing ng kanilang robots, nag-second place at fourth place sila sa 13th International Robot Olympiad na ginanap sa Indonesia noong December 15 to 18 last year. Galing! Alamin na natin sa Gratian Wiz Team kung paano magagamit ang mga robots na ito. Kasama po natin ngayong umaga siyempre sina Allison at Luis. Unahin natin ang Disaster Alerts and Response Robots o ang DAR Robots. Okay. Yan. Good morning sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Luis, ano ang nagagawa at itutulong ng DAR Robots? Ano siya? The DAR robots or the DAR system is the Disaster Alert and Response System po. Yun ang ibig sabihin niya. Ano? Disaster Alert and Response System. DAR. Okay, tapos? Tapos we prevent 3 natural disasters po. Ano yung tatlo na yan? Like earthquake po, Lindol? lindol, landslide po, Landslide? katulad nangyari sa Compostela, Okay. at And? flash flood po, Flash flood. katulad sa Cagayan de Oro. Okay, ito yung parang unit nyo ng para sa lindol, ano? Ito yung Opo. naka-built-in sa building. Opo. So, anong nangyayari pag ano na itutulong niya habang gumagano'n yung building? Kunwari, This ito is- po yung building, mga kapamilya, no? This is the DIB po, or Okay. Dynamic Intelligent Okay. Building. Meron po siyang ball dito. Pag na-sense po niya, pag pupunta po yung earthquake sa right, Sa right? yung NXT po, pupunta sa left. So, kinokontra niya yung galaw ng building. Opo, counter-reaction po. So, pag ang building naman napunta sa kaliwa, Pupunta po yung NXT sa right. sa kaliwa, so, naliles yung shake ng buong building. Opo. Ayun, magaling, ha? Ito naman, landslide naman tayo. Yan, paano naman ang landslide? Paano gumagana yan? Dito po sa landslide, pagka yung mga stones and these rubbles fall, may light sensor doon and there's a laser here. So, makakat yung laser, then masa-sense ng light sensor. So, yung net tataas to catch them. So yung pagbagsak ng mga lupa, may haharang. Oo, pag na-sense ka na may bumababa na, yun nga, may nag-i-erode na yung soil. Ayun. Okay, so may Tapos na ang pag- lindol, tapos na ang landslide, punta naman Baha. tayo sa baha. Oo. Yan, Minsan lahat tayo ay napaparaning. correct. Baha katulad ng pundoy. Pundoy. Yan. Sendong. Okay, paano naman to? Pagka meron pong ulan, nadami yung tubig na nandito sa water area. So, meron po tayong distance sensor dito. Tapos, when it reaches a certain amount, a certain level of water, Pag naabot na niya yung water level niya, Yeah. ano mangyayari? mag-on yung LED lights Okay. natin sa control area, sa Dynamic Intelligence Building, and in the NIPA huts, where all the province area people can see the LED lights. So, kung ganon, mag-evacuate po sila. So ilaw ang magsisilbing pinaka-signal nila, parang warning na, oy, umalis na kayo at tataas na ang tubig. Ayun. Ito na ang alarm. Kaya prepare for evacuation, parang ganun. Okay Ayun. ah. Magaling ang mga naisip nyo, ha? Malaki ang maitutulong nito sa bansa natin. Ayun, Donita, Ano nang meron dyan? ano meron dyan? Eh, syempre, ito naman, kung meron kayong disaster alert, meron naman rescue operations. Kaya puntahan natin itong grupo na ito. At kasama natin ngayon sina Jim, Edrich, and Sabrina para kwentuhan tayo kung ano itong rescue robot. Unang-una sa lahat, itong rescue ay isang acronym, no? Anong ibig sabihin ng rescue? Ang rescue po stands for ng reporting the status of creatures in an unidentified environment. Reporting the status of creatures in an unidentified environment. Okay. So, Jim, why don't you tell us ano bang nagagawa ng rescue robot? Ang robot namin ay mostly para sa after landslide and earthquake. Magpapakita siya muna ng earthquake si Sabrina. Earthquake! Earthquake! Ah! Pag nagka-earthquake, yung robot namin, i-deploy namin sa disaster site. Okay. Para siya naman ay maghahanap ng victims. Pero, okay, nakita ko na na-swipe niya yung card na yun. Ibig sabihin nun, ang tao kailangan may identification card na tulad nun. Bibigyan ng mga tao ng RFID identification card. RFID
identification card. Okay. At kapag na-detect niyo yun, gano'ng kalayo ang distansya na pwede? Pwede siya umabot ng 100 feet yung distance underneath. Okay. So ito palang prototype. So ibig sabihin nun, konting distansya lang. Pero if ever, it will be able to locate as far as 100 feet. Okay. At kapag na-detect na niya, isa-send niya yung signal dun sa computer or database. Pag na-detect siya, nagda-drop siya ng beacon para mas mapadali yung paghanap at magsasend siya ng message sa computer. Ito yung beacon. Apa. Yung sinasabi mong beacon. Okay. And then, anong mangyayari pag ganon? After niya mag-drop beacon, magsasend siya ng message sa computer. Dito po. Okay. Dito So, lalabas. malalaman kung ano ang pangalan ng taong Apa. na-trap dun sa loob. And then, Dito, tapos, yung mag-interpret kung sino yung nahanap at text na yung rescuers at yung family members ng victim. okay. So, malalaman mo kung saan yung mga biktima. Apa. Okay. So, very interesting, no? Very interesting. Jeff! Okay, ito naman po. Ang galing ng mga batang to. Ang galing ng mga utak niyo, ha? Sana lahat ng tao, ganyan mag-isip. Ito Pero na po. syempre, yan ay dahil sa tulong ng kanilang mga props. Ito na. Ito, tanong natin. Ma'am, balita ko, lumaban daw sila ng competition. Noong Gano'n ba? December 15 to 18. Sino ba yung mahigpit yung kalaban? During our competition in International Robot Olympiad, it's hard to compete with Indonesia, Korea, Okay, they're very oo. good, Malaysia, and some US people who joined also the competition. Okay. Sana ba yung naging inspiration ninyo para hindi mag-give up at lumevel up kung saan sila? Siguro tayo mga Pilipino, kapag lagi tayo nasusubukan, mas lalo tayong lumalaban, di ba? So nagkakaroon tayo, nagiging resourceful tayo, nakakapag-isip tayo ng mga solusyon sa mga problema natin. So ang mga robots po na to, nagbigay po inspirasyon po sa amin yung mga disaster po na naranasan natin, na kailangan po gumawa tayo ng something or using our technology, kailangan po makagawa po tayo ng robots na makakatulong po sa ating mga kababayan. Ayun, ma'am, last questions. Ano po mga mensahe nyo para sa mga batang mahilig sa robot, yung mga nanonood ngayon? Para sa mga estudyante o mga bata na mahilig sa robot, ang sekreto lang dito, kailangan mo ng determinasyon, pagtitiwala sa Diyos, karunungan sa siyensya mismo. Gaya nga ng tema ngayon sa DOST, nasa siyensya ang pag-asa. So kahit mga Pilipino, magagaling din gumawa ng robot. Mabigyan lang ng opportunity at ng tulong ng gobyerno, malaki ang magagawa nila. Ayun, maraming salamat po, mama. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagbisita nyo sa amin. Pinagmamalaki po namin kayo at sana ay marami pa kayong maimbentong robot na makatulong sa ating mga kababayan. Correct. Yan, kaya dahil dyan, magbabalik pa rin ang... Umaga